Good morning! Hi, hello, and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Busos. Hi, hello! Hi, hello, and good morning! Good afternoon, good evening sa mga kapamilya natin all over the world. Kamusta po kayong lahat? Marami po tayong mga kababayan na nakikinig sa Middle East, sa US, sa iba't ibang parte ng Asia at sa buong mundo. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Muli, Mix Busos po at your service. Sa gitna po muna ako today dahil Ate Nina get well soon. Sana ikaw ay makapagpahinga. Sabi nga ni Jan kahapon, Jan Parco na ating speech pathologist, kapag nakakaramdam nga daw ng mga, syempre, sa throat, sa paggamit ng ating voice, voice rest. There's no other way around it. Kaya Ate Nins, pahinga ka, get well soon, and we miss you. Ate, hi, hello, and good morning sa aking partner today. Ayan. Ay, good morning. Good morning. Mga kapamilya kaserbisyo. Ay, ako po muna. Humahalili ngayong umaga dahil nga po, under the weather. Mm-hmm. Ba yun? Oo, si Marilyn Corpus. Oo. Muli ako po si Maan Makapagal. Under the kumot ngayon si Ate Nina. Oo. Oy, team asado ako Oo sa nga. banter na yun Ako ni din naman Sandro kahapon asado ko, pero pag may budget ka, Oo. Team Taipaw daw. Team Taipaw. Ano yung Taipaw? Yung malalaki. Na may, Chinese sausage. Correct. Okay, Na may Taipaw. bola-bola na. Tapos meron pang itlog maalat. Ay, sarap. Yung bang Ate Maan, yun ba yung common sa Binondo? Oo. Yung mga malalaki? Yeah. Oo. Mga ganun ka lang. Yung mga ganong kalaki. Meron yung mga giant siopaw Meron na din. Oo, meron yung nga mga fried. ganon. Wow, fried. Di ba fried siopaw? Oo. Meron na din. Speaking of Binondo, binabati muna natin ng happy birthday. Si Jason Tangkad, Jason Yu. Si Jason Yu. Ahaya Jason Hi, hello, and good morning. Si Karit Yuseng din. Good morning. Oo, Laging Kari. nakikinig yan sa atin. Nag-text kahapon. Oo. Team Taipaw to May budget Team Taipaw. Pero si iba Aya. magpa-dimsum yan. Oo. Dami-miss na natin. Correct. Oo. Oo. Si Jason Tangkad, birthday nung isang araw. Hi, hello, and good morning. Ganun na lang, Oo. Jason. Yun na nga Masarap yung fried chicken ni Jason dyan sa kanila. Yung sa sa may building. Sa may building. Diba? Oo. Yung parang food court doon. Yung food court doon. Oo. Classic Ano yun. ko rin yun? Favorite ko yun. Bias mo Napunta yun? dun sa area na yun, Oo. sa Divisoria. Doon din ako makain. Sa 999 yun kung di ako Oo. nagkakamali. Oo. Tama ba? Oo, doon Oo, banda. food court. Sa food court. Ayan. Yung mga simpleng mga pagkain, pang comfort food. Correct. Diba? Oo. Kasi yun binabad sa toyo calamansi. Oo. Ang manok na yun. Tapos, ipiprito mo. Oo, piprito mo. Tapos may kanin, di ba? Yes, Extra yun ang masarap. rice. Yun ang masarap. So once again, ginugutom lang po namin kayo. Hi, hello, and good morning. Magmula sa shop, napunta sa fried chicken. Oo. Sa dimsum din. Chimken. Oo. Kasi sabi nyo nga kahapon, sweldo. Sana naman dumating na po ang ating sweldo dahil nakalahati na po ng buwan. Nahirapan naman mag-withdraw. Mag-online bank. Hindi, withdraw is okay. Oo. Pero mag-online banking, hirap daw sila kahapon sa isang bangko, no? Continuation Particular pala ito ng brand. banter kahapon. Ako si Sandro today. Yun na nga Yun nga, hindi mo masilip Oo. kung sumweldo ka, kung Oo. magkano yung bawas. Oo. Tapos malamang-lamang. Oo. Yun. Pero Ayun. okay na yata ngayon. Nakabalik na sa serbisyo, no? Oo. Yes. Importante po ma-manage natin ating mga Ano ba yun? Ano pinaghirapan. ba masabi? Hindi ko alam. Hindi Marami. Oo. Even yung e-wallet kahapon, Oo. nahirapan din ako. Mhm. Pati yung magpapasa sana ako ng load, Mhm. yung app na yon, hirap din ako. So para may system maintenance, wag naman sana kinatakot-takutan nating. Nako, So yung iba, hindi po syempre yun. iba na yung naiisip, Oo, cyber oo, attack. oo. Pero yun nga, ang ating namang mga ang ating otoridad naman ay nakabantay dyan. Correct. Oo, ayan. So once again, pag sinasabi po nating sweldo day, bukod sa gastos, bukod sa sale, importante nga po na invest natin ang ating mga pinaghirapan. Ipon-ipon. Actually, ang ating question of the day, konektado po ito sa mga pagkain na tinakam natin sa inyo kanina dahil mamaya nga po makakusap po natin ang isang gastroenterologist. Paalala po sa mga estudyante tungkol sa street food ang ating question of the day. Mahilig ka ba sa street food at anong street food yan? I-share mo na po yan 0919
0917-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Street Ako, food. dirty ice cream. Dirty Bakit ice cream. sabing dirty ice cream? Oo nga eh. Pero alam mo, Oo, manong sorbetero. manong sorbet eh. Oo. Wala naman ako sa tono, hindi ako may strike. Tula naman to eh. Tula naman to. Pero alam mo Ate Ma, nakagawa ko ng istorya sa may puhunan. Nagpunta ako ng Bulacan sa isang sorbetero. At pinakitaan nila sa amin ang step by the step Oo. paano gumawa ng ice cream. Oh. Oo, from the dirty ice cream style. Oo. Bakit ba dirty kasi? Hindi ko nga rin alam kung Dahil ba't nasa dirty, street. malinis naman eh. Oo. Dahil siguro nasa street. Pero yung ang kanyang estilo, isa talagang ang secret ingredient, ang X-factor ingredient doon is pandan. Aha. Oo. Yes. Tsaka, kasi- Kailangan yung kumbaga yung pandan leaf, papakuluan mo yung tubig ng pandan leaf. Oo. Doon lahat ng extract yung flavor. Ay, Tapos tsaka ka na maglalagay ng mga iba't ibang Iba-ibang ube, flavor. cheese, Oo. avocado. Tapos yung mga ube, yung mga avocado, galing talaga sa prutas. Oo. Galing Totoo talaga sa keso. talaga siya, Hindi no? siya Hindi powder. flavoring Hindi lang. siya flavoring lang. Isa ka pang Oo. gusto ay orange neon balls. Neon balls. Kwek. Ito siya quail egg. Di ba, Para kulay mo. pinasosyal? Oo. Neon balls. Oo. Yan. Oo. Yan ang mga tusok-tusok na Tusok-tusok. tinatawag. Yung may kipag-unahan ka sa kawali ng fishball. Tapos diba gusto mo yun, yung medyo, yung matigas, yung lutong-luto. Lutong-luto. Medyo malutong. Yun na nga. Yan. Ako naman isaw, chicken isaw. Ay, isaw. At fishball. Barbecue. Mas fishball over squidball. Oo din, no? Iba oo rin nga, yung fishball oo. eh, Iba yung diba? fishball eh. Oo. Yan. Yung ating Tusok. paboritong... May kipag-unahan ka dyan. Parehas tayo sa kwek-kwek. Oo. Mm. Pero ano ba yun? Di ba pag nakapalibot kayo doon sa kawali, Mm. di mo alam kung ako na ba yung tutusok? Ano ba Diba? nagkakahiyan? Ano ba tayo? May Alternate ba tayo? May etiquette ba? Oo, alternate ba? Kasi Oo. baka sabihin sa'yo, dupang ka. Ikaw lang ang bibili. Ikaw lang ba? Ikaw Ayan. lang ba? Paano ba yung etiquette dyan sa Oo. kawali, Manong? Siguro first come, parang first come, first go. Di Oo, ba? kasi Para sa minsan traffic. naman, nakaganon ka. Oo. Ang tagal-tagal naman nito. Ilan ba order nito? Ilang stick ba order nito? Di ba may ganun kang iniisip? Oo. Yan. Yan, bawal ang double dipping, sabi nga ni Abby. Yun ang siguro common etiquette. Dati. Pag kinagatan mo na, Oo. wag mo nang isasaw-saw ulit. Oo, pero syala-syala na ngayon kasi meron na Oo. silang parang paper plate. Okay. Tapos parang yung dispenser, ay, naka-dispenser na siya ha. Oo. Parang hindi na pwedeng sausaw eh. Pinagbabawal na rin naman ng Correct. yun, ng ating mga city hall, Oo. no, ng Environment Safety Oo. Division. Kasi nga, Hygienic medyo purposes. Oo. Kumbaga, dinidispense mo na siya Correct. doon sa paper plate. Yes, kasi maraming factors yung pagluto, yung sharing ng pasensya na po sa term, sa saliva. Oo. Kaya ano po yan, kailangan po malinis po ang ating pagkain. Binabati po natin ang isang TNVS driver na si John Joseph. Nakikinig po siya ngayon. Happy birthday sa ating radio technician na si Harold Piozon. Happy birthday po sa inyo at syempre sana street food din. May mga ibang event na street food ang kanilang pa-cocktails. Talaga? Sa mga wedding, Oo, kunwari uso imbis na ng mga yun. ng mga cheese, yung mga charcuterie, ngayon, street food. Street Oo, food. street Hindi, food. tsaka syempre, ang hiling natin. Diba? Yung kumbaga, yung kalinisan pa rin. Nung, Exactly. Kasi yung storage niyan, pwede kasing, alam mo yon yung pinaglagyan sa gabi, Correct. ay kung pwedeng takpan. Kasi dinadaga din yan. Dinadaanan din yan ng daga. Diba? So, Yung tubig na ginamit, Oo, ang tubig yung na ginamit. mantika, Oo, okay pa ba? hugas na hugas. Oo. Yung ganon. Mm. Yun. Wag lang itataob na lang. Lalo na ngayon, Ate Maan, dahil nga syempre, pagtapos ng eskwela, gusto mga estudyante, paalala po yan ng ating gastroenterologist kung paano maging safe pa rin habang kumakain ng street food. Kasi hindi naman maiwasan yan. Hindi mo naman yan mapagbabawalan, di ba? Hindi Oo, natin di- makokontrol lahat. Tsaka Oo. iba nating kababayan, sa totoo lang, ulam na din. Mhm. Diba? Yung Tama. squid ball, pwede nang iulam yan. Kikiam. Kikiam. Pwede nang iulam yan sa kanin. Correct. Kumbaga, Oo. pantawid gutom din. Mhm. Hindi lang dahil nag-crave ka Oo. ng street food. Para Oo. sa marami nating kababayan, yan na po ay pantawid gutom, pananghalian, Mhm. panghapunan. Diba yung barbecue? Correct. Minsan di ka na magluluto, bibili ka na lang ng isaw-isaw. Diba? Ayun. At mamaya din po, makakausap din po natin ang ating kawani mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office na si
GM Mel Robles para po sa kanilang tulong sa mga nasalanta ng lindol. At dahil nga po Pride Month today, makakausap po natin ng Commissioner on Human Rights. Commission on Human Rights. Ang Commissioner ng Commission ng Human Rights. Alright, so ngayon nga po, no, once again, ang ating question of the day, mahilig po ba kayo sa street foods at anong street food po yan? I-text mo na po yan at babasahin namin ang inyong mga comments. Ang oras, 11:15 ng umaga. Nagseserbisyo, Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Time check po, 11:18 a.m. Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Alright, so ngayong umaga nga po, para po talakayin ang Pride Month, makausap po natin ang Commission on Human Rights, Attorney Faida Maniri Dumarpa. Attorney Faida, good morning po. Migs Bustos and Maan Makapagal. Good morning. Good Yes. morning. Assalamualaikum po at isang mabahagharing umaga sa ating lahat. Uy, kalibat ka na ngayon yung selebrasyon ng Pride Month. Yes opo, po. okay. Sa QC lang meron tayo, di ba? Yes, very in UP. active ang QC. Yes, Talagang opo. sarado yung, nakikita ko nagmamarch yan, sarado yung mga ilang kalye. Opo, sa 27. June 27. Yes. At nagkakaroon din ng parang merkato, yung gano'n, Yes. mga kain. Sa whole day event po, hanggang gabi siya. Maginhawa ba yun? Street sarado minsan dati? Minsan, but I think this year it's going to be dun lang po sa may UP UP University camp. campus. Oh, Yes, ma'am. Opo. Attorney Faye, so ngayon po, Opo. no, syempre as we celebrate Pride Month, gaano po ito kahalaga? Especially in an evolving world na talagang mas nire-recognize po natin ito, nire-respeto din po natin, syempre, ang selebrasyong ito. Mahalaga po ang Pride Month, no? Because ito po yung buwan na hina-highlight natin gaano kahalaga na dapat pantay-pantay ang karapatang pantao, maging sino pa man po ang taong ito, no? We're supposed to be doing this sa ating araw-araw na buhay, but for June, we try to highlight this to raise more awareness para po magkaroon tayo ng mas maraming kakampi sa pagtatanggol at pagpaprotekta ng karapatang pantao ng bawat Pilipino, particular for the Pride Month, our LGBTQI+ community. Mhm. Pero ito ba, saan ba nagmula ang Pride Month? Oo. As to the Yung history niyan. Kasi di ba History. 25 years ago tayo nagsimulang mag-celebrate. Yes, niyan. we've been I'm not certain, ma'am, if it has been 25 years. But as far as the commission po, no, ever since we've been celebrating, kasama po at kaagapay ng ating LGBTQI community ang celebrate ng ating Pride Month. Opo. So ngayon po, Attorney Faye, ano po ba ang mga karaniwang issue na kinakaharap pa rin po natin ating mga kapatid, of course, sa LGBTQIA? Of course, sir, no, before I answer your question, allow me to of course acknowledge marami namang mga positive developments going on. Yes, opo. Nonetheless, pinakamadalas po na kaso na naisasampa sa amin o reklamo rather would be discrimination. Nandiyan po Sa yung sa workplace? paaralan. Yes, ma'am, Okay. paaralan, workplace, no? And even in public spaces, no? A person merely commuting minsan nakakatcall, no? Yung may mga ganong incidents po na nare-report. So, pinakamarami pa rin po talaga discrimination. That's still really the issue that we hope to be able to address, no? Soon, if not much sooner. Pero you mentioned about progress. At least let's start off with a positive note. Ano na po yung mga progress siguro na na-achieve natin as a society? I have to acknowledge some of our local government units. May mga nagpapasa na po ng mga anti-discrimination, no, na ordinances, no. Ordinances, So isang progress po iyon. Of course,
andyan din po yung medyo hopefully no yung ating comprehensive anti-discrimination bill, and if not our SOGI equality SOGI, bill. oo. Medyo malayo pa lang Hindi po pa rin tayo maipasa-pasa. hindi pa din, but I think it's I consider a progress, sir, kasi hindi naman tayo tumitigil na ito ay patuloy na ipanalangin at i-appeal sa ating legislative department na ito'y maging batas, no? So these are, of course, may mga schools din. I've been to several universities, private universities na meron na silang mga tools, no, to assess and eliminate discrimination sa kanilang mga communities, Uy, no? 'di ba sa So, graduation, ma'am, yes. 'di ba? Dati naging issue 'yun, yung hindi pinapayagan na magdamit babae. No, yung Yes, ating yes, mga yeah. estudyanteng There was news about gay. that, yes. Oo, may mga paaralan pa rin po bang ganun? May I think just last may mga paaralan pa rin, no, na kailangan magpapalit yung estudyante, no. But karamihan po nito or these reported cases are private institutions naman, to be sa ating mga state universities, they're very progressive right now, no. Inaalaw naman po ang kanilang mga estudyante to express themselves according to how they feel. Yun bang, yun nga, sabi nyo, na catcall o discrimination sa restaurant, napahiya ka, pinapahiya ka, marami ba ring nagsusumbong sa pulis natin? At least sa Women's and Children's Desk. Or nahihiya sila? Kasi karamihan pa rin naman mga lalaki yung una mong Yeah. Tsaka usually first respondent yan eh. Diba kapag nangyari sa community, yes. either sa barangay or Yeah. kung may nearby police station, doon mo nang pupunta. Yes. Opo. Nagre-report po ang ating mga victims, no, ng mga ganyang incidents. That is based sa aming mga cases also before the commission, kasi pag na-file po sa amin, makikita mo sa kanilang affidavit, sa kanilang reklamo na bago pumunta sa amin, sila po ay pumunta muna sa barangay, like you said, pumunta muna sa police, and probably unresolved. That's why pumunta po sila sa amin na. So, nagre-report po sila. No? Nagre-report po sila. There are cases na nare-resolve, and yung mga siguro hindi nare-resolve, yung po yung madalas nakakarating naman na sa amin. Ito, naging malaking issue sa atin ng CR, ha? Diba? Yes. No comfort rooms? Yes. Ano napansin yung development dito? Kasi minsan, pag maliliit yung establishments, wala eh. Nakalagay lang na symbol, alam mo na. Yes. Babae at lalaki. All gender restroom. Tapos walang all gender. Nalilito pa rin ang pagpasok ng ating mga kababayan sa LGBTQ QIA plus community. Yun nga. So, mga ganun, ma'am. Ano yung development dito? Na-notice ko personally in our airports, at least in our public places, may mga gender-neutral restrooms, no? Pero yung mga smaller establishments, like you said, no, wala pa. This is also siguro something that can be advocated before the local government units, no? Kasi of course, if you're a restaurant, no, for example, ma'am, hihingi ka ng permit to be able to operate, right? So probably magiging pwedeng i-advocate ito sa ating mga local government units na they can also request, no, their businesses within their cities or municipalities na to promote gender equality further, malaking bagay na sila ay maglagay ng gender neutral or all gender na comfort rooms Opo. sa kanilang mga guests or customers. Opo, Attorney Faye, beyond that, napag-usapan nga po natin yung discrimination kanina. Usually, yung discrimination is siguro yung pang-aasar, yung pakikipagtalo, but discrimination also, may deeper levels po yan eh. Siyempre, sa mga ordinance like QC, di ba? Very supportive and Yes. progressive. Discrimination can also in forms of hiring, in terms of Yes. promotion, Sa Yes. empleyo. in Yes. terms of Sweldo. preference, sweldo, Oo. 'di ba? Gaano po ito kahalaga ngayon na fair po ang treatment regardless? That happens, no, even in our monitoring, no, when we talk to the community, no, sinasabi talaga nila, and it's in our reports, it's in the data that we are able to collect whenever we go to the ground, no, na nangyayari po may disparity or may unequal, no, payment of salary or wages. This is important because isa po itong importanteng hakbang kung ang equal
na trabaho, pinagtrabahuhan ng babae, lalaki, or a member of an LGBTQ community, kung equal naman ang trabaho, dapat equal din dapat ang sweldo or bayad, no? If you acknowledge that, at kung gagawin mo po iyon sa iyong sariling business, it's you respecting, no, and Yes. fulfilling and acknowledging that human rights are equal for everyone. So that's how important it is. Hindi siya bastang nagsusweldo ka lang. It's also you being a human being Right. for your fellow human being. It is also a related topic. Alam mo, attorney, meron akong nakitang news kasi World Cup ngayon eh. So meron akong isang nakitang content online. Ito naman pagdating sa racial discrimination. Meron Yeah. isang South Korean influencer na nagsiselfie siya. Nahagip dun sa likod niya na isang fan na of maybe Indian descent na nagkakaroon ng parang ginawan siya ng racial slur or racial parang gesture. Okay. So na-identify siya. It turns out na pala siya, executive siya sa isang bangko, kung di ako nagkakamali. Tapos siya ay kumbaga nagkaroon ng karumpatang kumbaga parusa. Pero kasi I say that is because it's related, 'di ba, sa ating discrimination per se. Yeah. It's because it is a way of thinking. It is because yung mga involuntary actions mo result to that. Yeah. 'Di ba? Parang deeper siya eh. 'Di ba? So ngayon, Attorney Faye, siguro that's why I say that is paano ba natin ma-shift 'yun? 'Di ba? Ngayon na nagkakaroon tayo ng talks about Yeah. respect, about inclusivity, Yeah. pero hindi automatic sa tao 'yun eh. Paano po natin siya magkakaroon ng shift ngayon, Attorney Faye? Sa end po ng Commission on Human Rights of the Philippines, that's why we have meron po kaming apat na primary na thematic concern, no. We have promotion, protection, no. Apat po 'yan, no. But allow me to focus on promotion. Priority po siya, isa po siya sa apat na P namin kasi promotion would be awareness, no. We continue, no. Ito lang pong June, no. We've had several SOGI sessions, no. Gender Equality 101 sessions. We've had dialogues even during the International Day of Ida Hobbit, no. So tuloy-tuloy po. What I'm trying to say po is nagsisimula po 'yan sa pag-educate natin sa mga kababayan natin, no, sa ating mga kabataan. Kasi of course, kung hindi po nila alam na ang pagde-discriminate based solely on gender, for example, or on your race, for example, no, kung hindi nila alam na mali iyon, then they'll be thinking all the while na it's okay and they'll continue to do these mistakes along the way. But if we correct them by educating them and somehow maitanim natin sa kanilang mga isip kung ano ang tama, we're hoping na ito ay magsaspread sa kanilang generation, no, na hindi lang sa isang tao. So tuloy-tuloy po, no. I think that's the key, no, education, no. Ang matutunan ng lahat, kabataan, even ang ating mga elderly, na mali ang diskriminasyon, na tama pong igalang ang bawat isa sa atin regardless kung sino po sila, no. Tama. Whether it be Yes. race, religion, LGBT, your gender preference, Right. no. So yun po siguro ang Totoo yan. Kasi it's hindi lang informing eh. Kasi Yeah. na-inform mo nga, hindi naman na naintindihan. Yeah. Sasabihin lang ng tao, ay bawal na yan ngayon. Pero bakit ka babawal? 'Di ba? Quote unquote. Yeah. May mga derogatory terms din Yes. na Yes. na-associate with pagkaduwag. Yes. 'Di ba? Yes. So Yes. parang ngayon hindi siya pwede. It's because hindi ibig sabihin nun, naduwag siya because of like this. 'di ba? Nasabi mo yan. Oo, Kasi 'di ba? minsan din merong nagkaka-issue eh. Halimbawa, I think meron ito, waiter or restaurant staff. Yes. Parang Yeah. nasabihan Correct. I ng remember sir. Ng sir. Ay, Mama ko. Pero yun nga ang akin lang, yung parang, say nagkamali. Oo. Nagkamali. Honest mistake. Oo. Hindi naman Yeah. niya Ang akin pa rin mean. naman, yung pagiging makatao, Yes. malasakit, yun eh. yeah. Oo, naalala niyo na 30 nagkamali days. ka, no? It's a restaurant. I think Yes. here in Oo, Quezon yes. City. I remember Oo. that. Opo. Minsan kasi yung, hindi mo rin maano yung self-centeredness. Tama ba yun? Kasi nga, dahil nga yung discrimination na Oo. ganyan. Oo. So parang, nasaling agad Oo. yung iyong say damdamin Oo. because of that. So yun nga po, pwede bang magkasundo na hindi naman ibig sabihin na tawag ka ng sir, ma'am, ay nababastos na o dinidiscriminate ka. Pwedeng attorney. honest. Minsan kasi, sa totoo lang din, di ba? Yeah, Hindi rin that's alam, true. It happens. payag ba na ma'am siya tawag o sir itawag? Yeah. Yung mga Tama, ganon. Paano yung
ano naman ito, yung ating pag-orient, Mm-mm. no, sa ating mga kababayan sa ganito. Siguro po allow me to react muna, no, na sometimes yung specific incident that you gave as an example, no, we also have to be kumbaga more positive about how people would address us, like if very respectful naman, a sir or a ma'am, in good faith, I suppose bilang tao pa din, no, bigyan din ng pagkakataon, no, na makausap and correct, no, it doesn't have to be negative initially or immediately, no. For example, na-address ka mistakenly and you don't like it, you don't have to react negatively kasi that's still respecting the human rights of the person you're talking Yes. to. Exactly. No, kahit nagkamali siya, if hindi naman siya meant to, Yes. discriminate you, Yes. to offend you, 'di ba? And doon naman po sa tanong ninyo kung paano natin address yung mga ganong situations na na-address mo ng mali, whether you mean it or not, no. We say this in our trainings, in our sessions, no. Hindi po masamang magtanong muna. Of course, hindi masama. Kasi in fact, it's a recognition and it's a way of respecting the person, Yes. no, kung how that person would like to be addressed, no. Yes. Example lang, pagpasok ko po dito, I was asked immediately, is it Faida, is it Faye, and I said yes, no. Wala pong masama. So I guess for everyone, it can be done just the same, no. Right. And if you're not sure, no, if you're not sure about it, then try to ask the name. Just the name, no? Faye, Nina, no? Migs. I don't think that's also disrespectful, no? Yes, Because yes. that's your name, no? Yes, So I opo. think that's how I would answer the question. Salamat Bilang po. panghuling paalala na lang po, Attorney Faye, as we celebrate Pride Month, message po sa ating audience. Salamat. Ang una po, ang Commission on Human Rights of the Philippines po ay patuloy, no, hina-highlight lang po natin na dapat po pantay-pantay ang karapatan ng bawat tao, no, regardless of religion, gender preference, race, no. Kung LGBTQI+ community ang kinabibilangan mo or otherwise, pantay-pantay po lamang tayo. At ang June po, ang Pride Month ay isang buwan para po mas i-highlight natin. Ngunit dapat ay araw-araw po nating igalang at respeto ang bawat isa. On that note, allow me to invite everyone, no, na makikisama po kami sa Pride Month na mangyayari po sa June 27 sa University of the Philippines campus. Sana po ay kayo po, everyone, no, hindi po kailangan na member kayo ng LGBTQI+ community. If you have the same advocacy na pare-pareho tayong tao, pare-pareho tayong pantay ang karapatan, more than welcome po kayong sumama on the 27th. And if there's anything po, no, na may diskriminasyon na naranasan kayo sa daan, sa eskwela, sa anumang lugar, bukas po lagi ang Komisyon ng Karapatang Pantao para po tanggapin at pakinggan, no, at ibigay ang nakarampatang assistance sa insidente or case na idudulog nyo sa amin, no? Meron po kaming Facebook, of course, Instagram, and even our email, all available on our website para po kami po ay inyong makontak 24/7, no holidays. Maraming Alright. salamat po. Maraming salamat po sa Commissioner ng Commission on Human Rights, Attorney Faye Maniri Dumarpa. Assalamualaikum. Peace be upon Waalaikumsalam, you. sir. Peace be upon you, and marami po salamat sa pagtalakay po ng Pride Month and Thank- respect all around the world. Attorney Faye, marami po Thank salamat. you. Thank you. so Thank you much. po. Thank you. Oras po 11:37 ng umaga. Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Alright, makakausap po natin ang ating kaserbisyo of the day. Muli,
ating KOTD via Zoom mula po sa PCSO, mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Hello and welcome to the program, GM Mel Robles. GML, good morning po, Mix Bustos at Maan Makapagal. Hi, good morning sa inyo, Mix, at Maan. At sa inyo mga taga-panood, taga-pakinig. Opo, GML, syempre po last week niyanig nga po ang Mindanao. Ang General Santos ng magnitude 7.8 na lindol. Ano na po ang tulong po na naibibigay po natin sa ating mga kababayan? Well, when it struck, immediately meron tayong mga agents, mga PCSO agents on the ground. On the same day, actually, in the evening, nakapag-repack sila and nakapag-distribute on the same day, lalong-lalo na sa mga na lumikas agad, no? Lalo sa Gland, marami talaga rin nang na-isolate, no? O may mga areas talaga na immediately wala pang nakakapag-organize, and yung ating mga agents ng PCSO already able to distribute grocery and food packs para sa mga nasalanta. But this week, nakapag-airlift na po tayo ng mga charity timba, mga emergency kits and medicines, evacuation kits din meron din po tayo sa tulong po ng Philippine Air Force. Nakapagpadala rin po tayo at kahapon nga po, nandun kami kasama ang Pangulo, nakapagbigay din po tayo ng mga patient transport vehicles o mga ambulansya dun sa mga government, local government units na provincial. Opo, charity timba, GML. Ano po laman itong charity timba? Gusto ko yun. Oo nga eh. Kaya po yung mga ready-to-eat meals, tutubigan lang po. Meron dilata, meron ding bigas na naka-vacuum pack. No? So, meron na siyang meatloaf pero walang pork, of course. And corned beef din po. Laman yan. Ito Hindi yung po tayo parang naglagay ng yes. sardinas dahil marami na akong nagbibigay ng sardinas eh. Oh, yung mga easy open canto, no? Opo. And, Kumbaga pwedeng kainin na ng hindi nagluluto. Kasi problema rin po. ang pagluluto Opo. dyan sa lugar. Opo, at meron tayong mga arroz caldo, champurado na tinutubigan lang po. Oo. Pwede na pong, ng mainit na tubig, pwede na pong kainin. GM, kasi halimbawa nangyari last week Lunes, 'di ba, yung lindol. Pero Wednesday, Thursday, naka-receive tayo ng report na marami pang mga liblib na lugar sa Sarangani ang hindi pa nahatira ng tulong. Kumbaga, syempre ang bagsak ng tulong ay nasa sentro, no? Pwedeng sa Jensan or sa Glan. Pero marami pa palang lugar na nasira rin kabahayan at wala ring makain. Yun nga, at hindi pa naabutan ng tulong. Yung ganun kabilis, GM, na pagpapaabot ng tulong sa mga liblib na lugar, yun po ba ay nasa priority? Well, actually, ang priority to help as many, siyempre, no? Pero ang lamang ng aming mga agents who are locals, alam nila pa how to get through. Kunyari sa Glan, kami po unang nakarating doon na nakapagpadala kami ng mga relief goods doon and food packs even ahead of everybody kasi local kami yung mga tao. So nauna kami roon sa mga hard to reach. And of course, kami lang naman yung augmentation. Ultimately, it will have to be DSWD. We will have to provide yung mas universal. At least kami po, pabigyan natin yung kagyat, no, na tulong na may bibigay at may response agad ang ating pamahalaan para sa ating mga kababayan. Kami naman po, kung alin yung pinakamabilis na matutulungan, yun naman po ang aming parang triaging po. You have to have priorities kung sino at sino yun. Yung pinaka malapit mong matutulungan agad. Opo. GM, tama po ba ito? May mga patient transport vehicles po kayo? Mula pa po galing po sa Cebu? Paano po niyo ito na-mobilize? Transport po natin yan as soon as magkaroon ng lindol. Malapit lang po yan. Mga 3 days lang po yan eh. Kaya nga naka-preposition kami sa Visayas and Mindanao, nasa Cebu na po yan para
kung manggagaling pa ho ng Manila yan, mga 2 araw pandagdag yan. So tama-tama, naka-preposition kami ron. Dahil tapos na po kami sa lahat ng mga munisipyo at mga syudad, no? Ang bibigyan na lang namin para makumpleto natin yung lahat ng local government units ay ang mga provincial local government units, no? Ang mga probinsya. Tama-tama yan dahil pag kailangan lumikas ng mga tao, may magagamit po ang mga lalawigan doon. Ano po yung mga kasong natugunan po ng patient na transport of vehicles? Ito yung mga nasugatan po, no, GM? I'm sorry, we do not have the details kasi sila na yan. Hindi naman sila nagre-report sa amin. We presume na meron mga katulad doon ng Sarangani. Ano po? Yung Sarangani po, naapektuhan yung kanilang ospital. So sinasabi nila, dinadaan nila sa Jensen lahat ng pasyente nila at nagbigay po tayo roon. Kasi po, kung makikita nyo, nasa labas na yung kanilang hospital, yung ICU na lang yung medyo ipinasok nila dahil heavily damaged yung kanilang hospital. We presume na kayo po, nagagamit na nila yung mga ambulansya nila para ilikas po sa Jensen yung mga pasyente nila. Opo. GM, at this point, 1 week po after ng lindol, ano po yung tinututukan natin from PCSO? Well, kami so far, we think as a first aid, as a first responder, we think we have fulfilled that. Habang nag-aaral po yung iba't nagpaplano, we have given that stopgap measure po. And I think we are successful doon po. So, ito na papasok yung the more sustainable, like the SWD and also the LGUs. Kasi yung pahirap po kasi dyan how to regroup eh. Kaya nga po ang una namin pinuntahan, ang mga tao namin, pinuntahan ho yung command center, no? Not only to seek guidance, but also to give them assistance para kapagtrabaho sila. So unang-una yung command center ang puntahan, bigyan ng anong kailangan nila, then we get information on how to proceed. Yun po naman ang protocol na in-observe ngayon. Kaya mabilis din po kami. Pero we serve that purpose of giving the immediate response. Ayan, panghuli na lang, GM Mel Robles. Mensahe po natin sa ating mga kababayan, baka may gusto pa rin humingi ng tulong sa ating PCSO. Well, yan po, sa mga panahon ng sakuna, we are not that as much as equipped ng ibang agencies, pero what we lack there, we compensate with our speed and local knowledge, no? Kami po ay naghahanda naman talaga sa mga ganitong pangyayari. Maasahan niyo po kami na hindi po kami uurong sa pagtulong. Alright, maraming salamat, GM Mel, sa inyong pagsama sa amin ngayon. Thank you po, GML Robles. Maraming salamat po. Alright, so nakausap po natin si GML Robles, General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Okay, ano mo Ate Maana, si Ate Nina nag-text siya, ang favorite daw ng street food is fish balls, suka with sibuyas at sili. Puro to si Ate Nina, puro to Kung gagawa siya ng sarili niyang sausawan. Patikim naman yan. Oo nga Pero Team Siopaw din siya. Siopaw ka rin ba? Meron siyang favorite gusto. na pagbilhan. Oo, sa isang classic restaurant dyan sa Ross Boulevard. Ako naman, meron din akong classic na siopaw. Ito yung matagal na Ano yan? Yung pangalan na tatlo. Alam mo yan, Banawe. Doon pangalan diba? ay tatlo. Oo Tatlo nga. ang pangalan. Oo nga, nasa Quezon Abyan Kasi gusto ko yung buwaghag kasi. Yung tinapay nung alam mo, siopaw. nakalimutan ko. Ayoko na parang siksik. Alam mo siguro, nakalimutan ko na Sagi. lasa nun. Siguro, no? Ay. Dala ka daw? Charot lang. Oo nga Namimiss ko na rin yun. Grabe. Oy, Sandro, ako nakikinig ka, Pa-siopaw ka naman. Na-carry ganun. over yung usapang siopaw dito sa nagseserbisyo, Ay, iba nga Oo napa-order ng Oo. ng siopaw. Oo. Ate Man, sino teka ba lang, nag-text? eto, may mga sumagot. Oo. Estrella Garcia, favorite ko ay fishball. Maraming flavor kasi ang sauce ng fishball. Marami ba? Diba maanghang lang yun, matamis. Merong sweet, merong Tas, chili, or kung sweet gusto and mo, chili. vinegar. Oo, vinegar meron din. lang, suka lang. Oo nga Oo. Baka sa, ano pa kaya yung iba? Baka merong Baka sa matcha ketchup. flavor. Fishball on Oo, matcha. si Celerio Mods, 8171.
Team Fishball din. Yes, at si Eliazar Isidro, ang masarap original na kikiam na made in Malabon. Sure daw na Oy. magugustuhan natin yan. Yan. Alam mo, pumunta ako ng Malabon, alam ni Gerson Cruz to eh. Tapang Kalabaw. Oo, 'di ba? Tama ba? O kung di ako nagkakamali, no? Patikim naman yan. Ganyan Tama kayo ba? eh. Oo, no. Yan ang Sabi-sabi native. kayong masarap eh. Yan ang native ng kabayo, sorry, tapang kabayo. Uy, wag naman. Bakit kabayo? Oo. Yan ang native ng Malabon. Wag naman. Oo. Yun ang yung kanilang classic. Oh. Oo, na Baka binibreed talaga nila for Sabi that. nila, bakit sa, Binibigyan sa nila for that. kalabaw, okay kayo. Oo nga. Pero pag sa kabayo, Oo. Binibreed nga daw talaga nila for talaga? that. Oo. Hindi yung mga pinangre-race. Hindi yun. Iba yun. Binibreed nila for parang that. okay. Diyan sa Malabon. Well, That's a native una, di pa ako delicacy. nakakain ng kabayo. Oo. Pangalawa, ayoko po. Ayan na, so syempre po ang ating usapin today. Mahilig po ba kayo sa street foods? Dahil makakusap po natin ang ating Dr. Serbisyo. Para po pag-usapan, no? Paalala po sa ating mga chikiting, syempre, pagtapos ng klase. 'Di ba? Whether pang umaga ka, merong si Manong Fishball dyan. Panghapon ka, meron ding Manong Fishball dyan. Eh tsaka 'di ba dati ano yung makukulay na ice lang tapos lalagyan ng kulay? Ano nga 'yun? Snow cone? Ice. Oh, yun. Snow cone. Ice Yung bata scramble. ba? Ice scramble. Oo. Dami Dami diba? mga Nung iba't bata pa ibang tayo, klase. ganun yun. Meron pa bang ganun Meron pa. ngayon? Nag-evolve Oo. na yan, yung ice scramble. O, ito na po. Yes. Makausap po natin ang ating Dr. Serbisyo. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Dr. Paulo Di Mapelis, isa pong gastroenterologist. Dr. Paulo, good morning po. Good Mixed morning. Bustos and Maan Makapagal. Ano bang iyong Hello team? po, Ano ka ba? good morning. Doc Paulo, team Team ano ka ba? Fishball o squidball? Siopaw. Chopaw. Ano po, Scramble. alin yung malinis, yun po ang ating team. Yan. Iyon na nga. Iyon na nga. Doc Pau, paano mo sabing malinis? Tapos natatakam ka na. Naamoy mo habang Yun lang. piniprito. Dumaan ka lang. Napa-fishball ka na. Doc Totoo Pau, po paano yan. nga? Paano malalaman na malinis? Sa tingin lang ba Okay, yun? so ganito po, actually, para po malaman natin kung malinis ang pagkain or hindi, ay napakahirap. Mhm. Mahirap po talagang malaman, no? So that's why, kunyari, kami po sa healthcare, ang ginagawa po namin is pinapa-certify natin. Kunyari, di ba, ang mga business, may business permit yung mga yan. Mm-mm. Kumukuha din sila ng permit from the DOH na malinis po yung mga yung ano nila, yung setup nila, ganyan. Tapos, ang isa po kasi sa pinakamahirap sa mga fishball, squidball ay yung sausawan. Mm-mm. Yun po yung isang pinakamahirap kasi po the best way to kill bacteria is by cooking, 'di ba? Mhm. O naluto naman yung fishball, naluto yung squidball. So okay na yan, free yan from germs, free from bacteria, virus, pero yung mga sausawan, yun po kasi hindi tayo sigurado. Paano, 'di ba iba nagdo-double dip pa, 'di ba? Parang pagkasawsaw, nakagatan na, sasawsaw ulit. So, ano po talaga pwedeng pamugaran. So, long story short, wala pong way para masigurado nating malinis ang mga street food. Lalo na po yung mga may sausawan. Oo, kasi pero ngayon, Doc Paulo, may mga nakikita na ako na nasa ketchup dispenser. Yung mga sausawan, tapos may pa-paper plate na sila. 'Di ba? Syala na. Tapos, yun, tataktak mo na lang yung sausawan. Ganun siguro, Doc Pau? Yes, mas maganda po itong way of dispensing yung mga sauce at saka sarsa natin na magkakahiwalay na po ng container yung mga sarsa para mas iwas po tayo sa contamination. So, Doc Pau, ngayon, syempre, ano po ang paalala natin sa mga magulang na ipapaalala po nila sa kanilang mga chikiting? Hindi naman may iwasan pagtapos ng klase. O baka bago magklase pag mag-crossover, yung pang umaga siya pang hapon, sigurado, baka mag-fishball o magkikiam yan. Okay, so una po sa lahat is kung kaya nating umiwas sa mga street food. Hindi ko naman po sinasabing bawal kumain ng street food. Pero syempre, wag naman po masyadong araw-araw. Kasi kung mas madalas po natin itong ginagawa, mas mataas yung exposure natin, no? So,
ang mga problema kasi natin sa mga street food, may taas po yung risk of number 1 ay food poisoning at Mhm. number 2 is yung, di ba, yung kinakatakutan ng marami, yung hepatitis A, Oo. no? Although sa totoo lang po, sa dami na nakita namin may hepatitis A, konti lang naman po yung na-detect namin na galing sila talaga sa street food, no? Mm-mm. Although it does happen na hepatitis A pwede po makuha sa street food. Yung iba po, mostly talaga food poisoning, no? Yung nagda-diarrhea, Mm-mm. susuka kasi may nakain na panisira galing sa mga street food. So, ang mga advice po natin, number 1 is, wag naman po araw-araw. Oo. Kung ano lang, mga once in a while, para hindi ganun kadalas yung exposure natin. Pangalawa po is yung mga bibilhan po ng mga anak natin, ng mga estudyante, kung kahit isa, 2 beses, makita nyo lang man yung tindahan na to with your own 2 eyes para makita nyo kung malinis ba yung pagpaprepare nila, yung environment nila, hindi puro langaw, hindi puro ipis, hindi puro daga. At least makita po natin bilang magulang. For example, meron kayong pinagkakatiwalaan na street food vendor, bibilinan po natin yung anak, yan yung kay Ka-Erning, diyan ka lang bibili, kasi pinagkakatiwalaan natin. Okay? Kasi nakita na natin yung tindahan nila na malinis. Walang ipis, walang langaw, walang daga. At saka pag once ka na nakakain at walang nangyari, Doc Pao, ano na yun? Oo. Guarantee na yun. Pwede na. Naman. Oo, Yes, wag na tama matsambahan. po kayo dyan. Oo, Wag na pero matsambahan. At Doc, ito pa po, isa pa Oo. po is dapat yung bata din, tayong consumer, ugaliing maghugas ng kamay. Kung wala mang hugasan ng kamay ay mag-alcohol bago po tayo mag-consume ng mga street food. Kasi kahit gaano man po kalinis yung tinitinda nila, kung tayo madumi yung kamay natin, minsan napahid mo sa kung saan yung kamay mo, hawak ka dito, hawak ka doon, hawak ng cellphone, tapos street food. Minsan kakamayin yung mga ayun na nga. cheese stick, ayan, di ba, Oo. kinakamay. French fries. So, meron hindi din naman yan. gusto French fries, ayan. Oo. No? So, Pero yan din po, kailangan tayo naguhugas ng kamay. pero ito, Doc Pao, at least ito nga, piniprito muna. Yung mga kwek-kwek, kikiam, fishball, squid ball bago kainin, di ba? Paano yung mga banana Q, turon, maruya? Gusto ko yan, turon, maruya. Siyempre, di ba, pagkaprito ay ilalatag na doon. So, swerte ka kung pagkabili mo ay kakaprito lang or habang piniprito. Pero yun nga nakalatag na sila, Doc Pao. Paano yun? Tsaka ito pa, yung mga sagot gulaman, scramble, sabi mo yung mga ginagamit na yelo, no, tubig. Paano masisigurong malinis yun, Doc Pao? Okay, so una is yung mga naluto nung umaga, naluto ng madaling araw, tas hapon pa natin i-consume. Sa totoo lang po, hindi namin masyadong inaabiso yung mga pagkain na buong araw na naka-expose sa labas kasi nga po mas malaki ang chance na makakuha tayo ng sakit. Kung umaga nila linuto at umaga din naman natin makakain, that would be the best, no? Or kung sakaling mang nabili natin ng hapon, kainin kagad natin, hindi yung iuuwi, tas the next day pa natin kakainin, mas mataas po ang risk of exposure nito sa mga bacteria. No? Tapos, siguraduhin din natin na tulad yung nabanggit natin kanina, dun sa tindahan nila, dun sa stall nila, naka-cover ba? Nasa glass case, no? Kasi yung iba talagang exposed po talaga sa hangin, sa pollution, dumadaan yung mga sasakyan, yung usok, nausukan na rin yung mga pagkain, di ba? So, nakakatakot po yon. Tapos, yan po, agree po ako dyan, mahirap po talaga yung mga sago, gulaman at scramble, no? Kasi po, yung tubig at yung yelo, hindi po talaga natin mag-guarantee na malinis. Siguro po, tulad din po na nabanggit natin kanina, kung mag-guarantee naman natin na kunyari na-try nyo na before, hindi naman tayo nagkasakit, baka naman malinis talaga yung ginagamit nila. Pero yun po, sa totoo lang, wala pong guarantee na malinis, no? You will have to take the word for it nung nagtitinda na hindi po malinis po yung mineral po yan. Okay? Nasa atin na po yung paniniwalaan natin sila. Yan. Alright, on that note, marami po salamat sa ating Dr. Serbisyo for today, gastroenterologist, Dr. Paulo De Mapelis. Doc Pa, marami po salamat. Ingat po kayo. Thank you. Salamat din po, Thank Miss you. Nina and Sir Migs. Thank you. Alright, thank you, Doc Pao. Thank you, Doc Pao, sa iyong serbisyo sa atin for today. Maana, ikaw, team Taipaw? Pag may budget, Pag may budget, Taipaw. Asado kapag wala. Oo, asado pag wala. Oo. Ako lagi ako asado Oo, kahit saan kahit yan. saan, Pero pag may sana siopaw. makainan natin yung favorite nating Oo nga bilhan.
Natakam tuloy ako. Order ba tayo? Ah! Bukas? O-order. Sama Ano? mo si Maring Ninya. Oo, order tayo Comfort food. Di pwedeng lang yan, sa group chat lang yan. Dapat Oo dapat lumabas yan. Diba si Abby, si Abby nagdidiwang. Oo, pumapalakpak na, wala pa man. Pumapalakpak na. Palakpak lang naman yan. Alright, June 16 na ba? Napakabilis Hindi po. masamang umasa. Oo nga. Sa shop. Abby, remind mo na lang kami May ano ba yun? Pwede ba iba-deliver yun? Yung sa akin. Yung sa yun, ba? pwede. Alam ko, bibili ka sa kanila, Oh. i-wallet, bayad. Pwede. Tapos papapick up mo. Gawin natin bukas yan. Ayan, ako. Ayan Sama ako dyan, ha? Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos ng Seserbisyo. At ako naman si Maan Makapagal. Maraming salamat po. Bye! Bye. Ingat!